in thy most holy love. Amen. Prayer for the third day. Faithful Saint Clare, loyal daughter of the Church, friend and confidant of popes, intercede for the Holy Church and look graciously from heaven on our Holy Father Pope. Enlighten us to remove from our souls all that hinders the progress of the Church on earth. Grant that we may share your great love for the Church of God and spread his kingdom on earth by a holy life. You, who worked miracles in the presence of the Pope on earth, obtain for us the graces we need, now that you stand in the presence of the Most High God in heaven. Amen. Pray for us, Saint Clare, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. We pray thee, Lord, grant us thy servants who celebrate the festive of Blessed Clare, thy Virgin, by her intercession, to be partakers of the joys of heaven and co-heirs with thine only begotten Son, who, being God, lives and reigns forever and ever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
mapagpalang umaga sa lahat. Ang ating banal na misa ngayon ay kasalukuyang naka-live stream sa Facebook page ng ating parokya, San Lorenzo Ruiz Parish, Quezon City. Ang lahat ay pinapaalalahanang manamit ng naaangkop at aktibo at magalang na makilahok sa ating pagdiriwang. Tawag sa ikakasal na si Allen Rafael Taisuya Koizumi, nakatira sa St. Dominic, Barangay Culiat, Quezon City, ay ikakasal kay Erica So, nakatira sa poblasyon Florida Blanca, Pampanga, sa October 19, 2024 sa St. Anthony de Padua Parish, Nasugbu, Batangas. Umaga po muli. Ngayon ay ika-18 linggo sa karaniwang panahon, linggo ng mga kura paroko. At ang tema ng ating misa ay abutin ang mga bituin. Kapag nahaharap sa mga problemang material at pisikal, agad tayong bumabaling sa Diyos upang dumaing, humingi ng tulong, makiusap, o humiling ng tawad at habag. Sa ikli ng ating pananaw, kadalasan nating nakakaligtaan ang katotohanang malimit tayong labis na naabala sa mga bagay ng material at nakakalimot sa ating mga pangangailangang espiritual. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit pinaaalalahanan tayo ni San Pablo na hubarin ang dating pagkatao at ang dapat makitay ang inyong bagong pagkatao. Ang tao na ang inuunay ang pagpapahalaga sa kaharian. Sa Ebanghelyo, itinuturo sa atin Jesus na ituon ng ating mga puso, hindi sa pagkaing material, kundi sa pagkaing nagdudulot ng buhay.
na walang hanggan. Sa ating pagdiriwang ng linggo ng mga kura paroko, inaanyayahan tayong higit na magpahalaga sa mga gawain ng mga kura paroko para sa kanilang mga kawan. Pasalamatan natin ang ating kura paroko at ang kanyang mga katulong sa kanilang pagiging kasangkapan ng kalinga ng Diyos sa atin. Naway maging inspirasyon nila ang kanilang patrong si San Juan Maria Vianney. Ngayon naman po ay ating ikalawang linggo sa 9 na linggo ng ating pagnonovena para sa kapistahan ng ating patron San Lorenzo Ruiz na pangungunuhan ng ating bisitang pare para sa nobenang ito na si Reverendo Padre Donat Longno SCJ. Tumayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainiyong lahat. At sumayo rin. Sa linggong ito ating ipinagdiriwang ang linggo ng mga kuraparoko. Kaya ipagdasal natin ang ating mga kuraparoko, ang ating kuraparoko, na sana maging tunay siyang halimbawa sa kabutihang loob ng Diyos. At sana din sa kanyang ministeryo magiging isang tunay siyang tagapamahala, lalong-lalo na sa paglilingkod sa Diyos. At sa linggong ding ito, itong yung ikalawang linggo ng ating nobena sa paghahanda natin sa kapistahan ni San Lorenzo Ruiz. Kaya hilingin din natin ang panalangin at intercession ni San Lorenzo Ruiz na sana tayo maging isang tunay na mananampalataya sa pag-alay ng ating buhay para sa Diyos at sa ating kapwa. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang.
Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo ng ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at pananatihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Habang nararanasan ng mga Israelita ang hirap ng buhay sa disyerto, nagreklamo sila laban kina Moises at Aaron. Isinalaysay sa siping ito ang pagtugon ng Diyos sa kanilang mga pangangailangan sa pamamagitan ng magpapadala sa kanila ng pugo at ng mahiwagang pagkaing tinawag na mana na nagbabadya sa Eukaristya. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelitay nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa sana'y pinatay na kami ng Panginoon sa Ehipto. Doon, nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang, na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Sinabi ng Panginoon kay Moises, pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakanin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung hanggang saan nila susundin ang aking mga tagubilin. Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy malalaman nilang ako ang Panginoon, ang kanilang Diyos. Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakita nila ang lupa'y naglalatagan ng maliliit at maninipis na mga bagay na animoy pinipig.
Hindi nila alam kung ano iyon. Kaya nagtanungan sila, ano kaya ito? Sinabi ni Moises, iyan ang tinapay na binigay sa inyo ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ito'y aming narinig na, kaya naman ang aming alam, nagbuhat sa aming nuno na nasa amin isinaysay. Totoong kahanga-hanga ang tinutukoy na bagay, mga ginawang dakila ng Panginoong may kapal. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Gayunpaman, itong Diyos na nag-utos sa kalangitan at mga pinto nito'y agad-agad na nabuksan. Bunga nito ang pagkai, bumuhos sa parang ulan, ang pagkain nilang mana sa kanila'y ibinigay. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Ang kaloob na pagkain ng mga anghel. Hindi nagkukulang, masagana kung dumating. Hinatid sila ng Diyos na banal niyang lupain, sa bundok niyang inagaw, sa kalabang na niil. Panginoon ang nagbigay ng pagkaing bumubuhay. Sa maikling siping ito, tinutukoy ni San Pablo ang malaking pagbabagong kinakailangan ng isang tao kapag siya'y naging kabahagi na ng simbahan na siyang banal na katawan ng Panginoon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko't iginigiit. Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga hintil. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Hindi ganyan ang natutuhan ninyo kay Kristo. Kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na kay Jesus. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat makita sa inyo'y ang bagong pagkatao na nilikha kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa Diyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ng mga tao na wala na si Jesus, ni ang kanyang mga alagad, sa lugar na kinainan ni Jesus ng tinapay, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Kapernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabay,
kailan po kayo rito? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng Anak ng Tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Kaya't siya'y tinanong nila, ano po ba ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? Ito ang pinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya, tugon ni Jesus. Ano pong kababalaghan ang maipakikita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ba ang gagawin ninyo? Tanong nila. Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan niya ng pagkaing mula sa langit, dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkaing mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkaing mula sa langit, sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ginoo, wika nila, bigyan po ninyo kami lagi ng pagkaing iyon. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. May nabasa po akong isang kwento ng isang American boxer, si Jack Dempsey. Siya ay isang iconic American boxer noong 1920s. Kinagabihan, pagkatapos niyang manalo ng isang heavyweight boxing title, nagising siya sa kanyang kwarto sa hotel. It was around 2 o'clock in the morning, 2:00 ng madaling araw. Bigla na lang siyang nakaramdam ng emptiness within himself. He felt terribly empty inside. Kaya napagtanto niya at sinabi niya na success didn't taste the way I thought it would. I won a world championship, then so what? Ang tagumpay ay parang iba sa inaasahan. Nanalo nga bilang isang kampiyon, pero ano ngayon? Si Jack Dempsey ay siguro masasabi nating 100% o 100% ay sang-ayon sa sinabi ng ating Panginoon sa ating ebanghelyo ngayon. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang sinabi ng Panginoong Hesus at ang matinding karanasan ni Jack Dempsey sa buhay ay nagsasabi sa atin na the human heart has a hunger and a thirst that nothing on earth can satisfy. Ang puso ng tao ay may gutom at uhaw na kung saan ay walang anumang bagay sa lupa ang makapapawi nito.
Kaya mga kapatid, ito ang aral na dapat nating tandaan at dapat nating matutunan at dapat nating isapuso. Kung gusto nating sumaya habang buhay, dahil ito ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan. Hindi ang mga bagay sa mundong ibabaw, kundi ang bagay na magbibigay sa atin ng kaligayahang walang hanggan. Tandaan natin, all of these cannot satisfy us. Ito pa nga ang magtutulak sa atin na magtamo pa ng maraming bagay at luho sa buhay. We acquire everything pero hindi pa rin tayo satisfied. Gusto natin ng isang bagay, pag makuha na natin, hahanap pa tayo ng ibang bagay na walang katapusang paghahanap. Kaya tanggapin natin ang katotohanan na dapat tayong matuto na the material food and drink of this world can never satisfy the hunger and thirst of human heart. Walang pagkain at inumin sa mundong ito ang makapapawi sa gutom at uhaw ng puso ng tao. Nakakalungkot lang isipin na nagsusumikap at nagpapagod tayo sa mundong ito para maibsan ang gutom at uhaw natin. Pero, hindi pala natin alam na ang Diyos pala ang tunay nating hinahanap. Na siya pala ang makapagbibigay sa atin ng satisfaction sa buhay. Ang Diyos pala ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan sa buhay. At ito nga ang nangyayari sa ating ebanghelyo ngayon, na kung saan ang mga tao ay labis na naghahanap na muling makita ang Panginoong Hesus pagkatapos siyang gumawa ng himala sa pagpaparami ng 5 tinapay at 2 isda. Bagamat, material na kadahilanan ang nagbunsod sa mga tao upang hanapin ang Panginoong Hesus, na para silang tupang walang pastol nangangailangan ng pagkalinga. Kaya nga nais ni Hesus na palalimin nila ang kanilang pag-intindi sa Kanya. Kaya sabi ng Panginoon, gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, ang tanong sa atin, may mga sandali po ba sa ating buhay na hinahanap rin natin ng Panginoon? O baka naman, sa sobrang kaabalahan natin sa makamundong bagay ay hindi na natin pansin ang pangailangan sa Diyos. O baka, napaparami lang tayo ng makamundong bagay na sa palagay natin, ito na ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan at nakalimutan na natin ng Diyos na siya ang pinagmulan sa lahat. Alalahanin natin ang sinabi ng Panginoong Hesus, ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ang Panginoong Hesus lamang ang makapagpapawi ng kagutuman ng puso ng tao. Si Hesus lamang ang makakapagpunan ng ating pinakamalalim na mga hangarin at inaasam sa buhay. Ang Panginoong Hesus lamang. Sa katunayan po, alam ng ating Panginoong Hesus kung ano ang hinanain ng ating puso. Gusto ng Diyos punuin ang mga pagkukulang at hangarin natin. Kaso lang, tayong mga tao ang lumalapit sa Kanya, hindi alam kung ano ang hinahangad natin sa buhay. Ang gusto ay basta mabusog at mawala ang uhaw sa buhay na panandalian. Parang masasabi natin, hindi natin gusto ang Diyos, ang gusto natin ang Kanyang biyaya. Ang mga makamundong biyaya. Hindi natin gusto ang Diyos na siya naman talaga ang pinagmulan sa lahat. We just want the happiness, but we don't want
the source of happiness. Kaya nagdadasal tayo, humingi ng mga blessing. Pag ibinigay ng blessing, nakakalimutan ng Diyos. Kaya huwag tayong maghangad ng panandaliang kaligayahan. Piliin natin ang kaligayahang walang hanggan. At sino ang makapagbibigay sa atin nitong kaligayahang walang hanggan? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi niya, ang lumapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauhaw kailanman. Jesus promises to nurture and satisfy us. Nangangako si Jesus na alagaan niya tayo at bibigyang kasiyahan. Sa katunayan po, ang mga pangakong ito ay ating maranasan sa Eucharistia, sa banal na Eucharistia. Tuwing nakikinabang tayo sa sakramento ng banal na Eucharistia, tumatanggap tayo ng espiritual na pampalusog. Ngunit kailangan natin isabuhay ito sa araw-araw na pamumuhay. Kaya nga sabi ng Panginoon na magsikap para sa pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. We don't just wait for the blessing. Dapat na rin tayong lumahok sa paggawa o kaya sa pag-angkin ng mga biyayang ito. Hindi ibig sabihin nito na bawal tayong kumain, kundi sa bawat ginagawa natin dapat magkaroon tayo ng espiritual na pampalusog. Tuwing tinatanggap natin si Jesus sa banal na Eucharistia, dapat manamdaman natin na siya ay nasa ating puso't kaisipan dahil tayo'y pinili niya bilang kanyang mga saksi sa mabuting balita. Kaya ito ay isang paalala sa atin bilang isang sambayanang nagkakaisa. Hindi lamang isang sambayanan na nagkaisa, bilang isang simbahan din. At lalong-lalo na, bilang isang parokya ni San Lorenzo Ruiz. Na sana ang hangad natin ay buhay ay hindi yaong mga panandalian lamang, kundi yaong nagbibigay ng tunay na kaligayahan. Kaya sa diwa ng pagkakaisa at kabanalan, tayong lahat ay sama-samang manalangin na ang hangarin natin sa buhay ay ang buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, habang tayo ay naghahanda sa pagdiriwang ng kapistahan ng ating patron na si San Lorenzo Ruiz, sana maging inspirasyon natin siya. Hindi lamang dahil sa kanyang kabanalan at katatagan ng loob, kundi dahil sa kanyang halimbawa ng pagkakaisa at pananampalataya sa gitna ng pagkakaiba-iba. Kaya, ang hamon sa atin, sama-sama tayong maglalakbay. Di ba ito yung tema ng kapistahan? Sana hindi lang ito maging isang tema, kundi isa buhay natin. Sama-sama tayong maglalakbay. Ang ating buhay ay isang paglalakbay patungo sa Diyos. At ito naman talagang hangarin natin bilang isang Kristiyano, na ang ating buhay ay talagang patungo sa Diyos. Ito ay hindi isang paglalakbay na dapat nating tahakin ng mag-isa, kundi isang paglalakbay na dapat nating samahan ang isa't isa. Kaya huwag tayong magkanya-kanya. Magsama-sama tayo sa pagtahak ng kaligayahang walang hanggan. Sa ating komunidad, alam naman natin na mayroong iba't ibang tao na may iba't ibang karanasan. Siguro may iba't ibang pananaw din. At masasabi din natin, iba't ibang kultura. Ang pagkakaiba-ibang ito ay nagbibigay ng kulay at buhay ng ating parokya. Ngunit sa kabila ng mga ito, tayo ay tinatawagan na maglakbay ng magkasama, buo ang loob, at may pagkakaisa. Kaya sama-sama tayong manalangin. Ang panalangin ay hindi lamang isang personal na pakikipag-usap sa Diyos, kundi isang aktibong bahagi ng ating sama-samang buhay bilang mga Kristiyano, lalong-lalo na bilang isang parokya.
Sa pamamagitan ng panalangin, tayo ay nagiging isa sa pag-ibig at biyaya ng Diyos. Ang ating mga panalangin ay nagkakaroon ng mas malalim na kahulugan at kapangyarihan kapag ito ay ginagawa natin ng magkakasama. Tayo ay nagiging bahagi ng isang mas malaking katawan ni Kristo, isang simbahan, na kung saan si San Lorenzo ay isang mabuting halimbawa ng pananampalataya at pag-asa. Pinili ni San Lorenzo Ruiz hindi ang buhay na panandalian lamang. Pinili niya ang buhay na walang hanggan. Pinili niya si Kristo, kahit man kamatayan ang kapalit. At sana, si San Lorenzo Ruiz ay tunay na magbibigay sa atin ng isang inspirasyon. Si San Lorenzo Ruiz ay isang ordinaryong tao na nagkaroon ng pambihirang pananampalataya. Sa kabila ng kanyang pagiging isang Pilipino sa isang banyagang bansa, hindi siya nagpatinag sa kanyang pananampalataya. Ang kanyang buhay ay isang patunay na ang kabanalan ay hindi limitado sa mga pari o madre lamang, kundi ito ay bukas sa lahat ng tao, anuman ang kanilang kalagayan sa buhay. Ibig sabihin, ako, ikaw, tayong lahat ay may pagkakataon na magiging banal. Kaya sa kanyang halimbawa, tayo ay tinuturuan na ang pagkakaisa at kabanalan ay maaring makamtan nating lahat sa gitna ng ating pagkakaiba. Ang ating pagkakaiba ay isang biyaya mula sa Diyos. Ito ay napapakita ng kayamanan ng kanyang paglikha. Sa kabila ng mga pagkakaiba, tayo ay tinatawagan na maging isa sa ating pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Ang pagkakaisa ay hindi nangahulugan ng pagkakapareho sa lahat ng bagay, kundi ito ay isang pagtanggap at pagrespeto sa bawat isa. That each one of us is a gift, though we are unique. Isang paalala sa atin na tanggapin natin at respetuhin ang bawat isa. At isang pagtutulungan tungo sa isang layunin na kung saan makamtan natin ang kaharian ng Diyos, ang kaligayahang walang hanggan. Kaya mga kapatid, ang panawagan po sa ating lahat ay sa ating samang-samang paglalakbay at panalangin, ating hilingin ang tulong ng ating patron na si San Lorenzo Ruiz. Naway maging gabay siya sa ating buhay. Hindi lang tayo napabilang sa isang parokya ni San Lorenzo Ruiz. Sana ang buhay ni San Lorenzo Ruiz ay magiging halimbawa natin, lalo na sa mga panahon ng pagsubok at paghihirap. Kaya hilingin natin sa Kanya na patuloy tayong palakasin at pagkaisahin ng ating pananampalataya upang sa ating paglalakbay, tayo ay maging saksi ng pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Kaya mga kapatid, sama-sama tayong maglakbay at manalangin. Ito po ang hangarin natin bilang isang komunidad. Sa tulong ni San Lorenzo Ruiz, ating ipamalas ang kabanalan at pagkakaisa sa gitna ng ating pagkakaiba-iba. Ang layunin ng Diyos para sa ating lahat ay lumigaya tayo, pero ligaya na hindi panandalian. At ang kaligayahang iyan ay ating makamtan lamang sa piling ng Diyos. Kaya tulad ni San Lorenzo Ruiz, piliin ang pagkaing nagbibigay buhay na walang hanggan, ang Panginoong Hesukristo. Ito po ang gusto ng ating Panginoon na ipamana sa atin, na tanggapin siya, na kung saan siya ang tinapay na nagbibigay buhay, na sa pagtanggap natin hindi na tayo magugutom, hindi na tayo mauuhaw, dahil siya ang magpapawi ng lahat ng kagutuman at pagkauhaw ng ating puso. Siguro ang hamon para sa atin ay buksan ang ating puso. Tanggapin siya. Isabuhay natin siya.
at sa araw-araw ng ating buhay, siyang magiging sentro kahit paman sa mga pagsubok ng ating buhay. Sa ating paghahanda para sa kapistahan ni San Lorenzo Ruiz, sana si San Lorenzo Ruiz ay maging huwaran natin sa pagsunod sa tunay na nagbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan, ang Panginoong Hesukristo. Si San Lorenzo Ruiz sana ang magiging halimbawa natin sa pagtahak sa kahit paman sa mga pagsubok ng buhay, na alam natin ang Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin ng ligayang walang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa kay Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak na Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Yamang tayo'y nananalig na ang Diyos ay totoong makapagbigay at laging nagdudulot ng buhay sa Kanyang bayan. Tayo'y dumulog at manalangin sa Kanya sa pag-asang tayo'y Kanyang pakikinggan. Sama-sama tayong manalangin. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahang katoliko, ang peregrinong bayan ng Diyos, naway maihatid niya ang mga tapat sa makalangit na kaharian bilang kasangkapan ng pag-ibig ng Diyos na siyang nangalaga sa mga Israelita sa kanilang paglalakbay sa disyerto. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo at lahat ng namumuno ng bayan ng Diyos, naway pasiglahin at palakasin nila ang kanilang mga kawan bilang mga tagapaghatid ng maraming biyaya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga naaakit ng materialismo, naway mapaglabanan nila ang mga panghalina na material na pakinabang at magsikap sila para sa pagkaing nagdudulot ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating kura paroko at sa mga katulong niya, naway manatili silang malusog at maipagtaguyod ang kanilang malasakit at pagmamahal ng mga pinamumunuan nila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga Kristiyano, naway maisantabi natin ang ating dating pagkatao at ang ating mga makasalanang paghahangad. Sa halip ay magsumikap, mamuhay sa kalinisan at kabanalan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat, naway magkaroon tayo ng isang mapitagang pag-ibig sa Eucharistia at magsumikap na tanggaping lagi si Jesus sa banal na pakinabang. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway lumalim pa ang pananampalataya ng komunidad ng Tierra Verde 1 and 2 at ng Family and Life Ministry sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok
sa mga activities ng San Lorenzo Ruiz Paris. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway manatili ang magandang samahan, pagkabuklod-buklod ng bawat isa sa komunidad, ayon sa paraan na gusto ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Naway ang mga may sakit sa aming komunidad, magkaroon ng kaginhawahang pisikal, espiritual, emosyonal, na naaayon sa kagustuhan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang nasa langit, ang pananampalataya sa iyong anak na si Jesus ay siyang handog mo sa amin. Tulungan mo kaming lubos na magtiwala sa Kanya upang ang Kanyang buhay sa amin ay patuloy na sumigla. Ikaw na nabubuhay at nagahari, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay namin sa iyo, sanang kalugdan. At kami gawin mong hain sa iyong laging nakalaan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo naming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan, dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig, at ang kamatayan ay kanyang nilupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo, at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, may handog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipinagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hatiin niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas. Gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat, ngayon aming inaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at tugo at mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog ng habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming nagkamit ng iyong pamana kaysa ng ina ng Diyos, ang mahal na Berheng Maria at ang kanyang esposo si San Jose, kaysa ng mga apostol, mga martir, si San Lorenzo Ruiz, at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francesco, ang aming Obispo Roberto, ang tanang mga obispo, ang buong kaparian at ang iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga hinihiling, kahilingan ng iyong angkan na ngayoy tinipon mo sa iyong harapan. Amang mawain, kupkupin mo ang pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat piling, sa bawat panig ng sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito ay nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami naway umaasang makarating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na siyang pinagdaraanan ng bawat loob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Ngayon, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaninyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagpagsalo mo sa banal na pakikinabang, ayong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiluhod pong lahat para sa panalangin sa ikalawang araw. Nobena para kay San Lorenzo. Paunang panalangin, O Diyos na bukal ng lahat ng kabutihan, nagpapatira pa kami sa iyong harapan at tumihiling na sana'y maging mabunga sa aming isip at kaluluwa ang nobenang ito na inaalay namin sa karangalan ng aming pintakasing si San Lorenzo Ruiz. Liwanagan mo ang aming pag-iisip upang makilala namin ang mga katotohanang itinuro mo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Papag-alabin mo rin sa pag-ibig ang aming puso upang ito ay maging laging laan sa pag-ibig, sa pananampalataya, hanggang sa ito ay maitaguyod at maipagtanggol namin tulad ng ginawa ni San Lorenzo Ruiz. O mahal ng Birhen, dumudulog kami sa iyo bilang ina ng aming mananakop. Ina rin ng sangkatauhan at halimbawa sa kababaang loob at pagkamasunurin. Sa tulong ni San Lorenzo Ruiz na kinasihan ng pag-ibig sa iyong pangalan, idalangin mo na kamtin rin namin ang biyayang tinatanggap ni San Lorenzo Ruiz na mahalin ang aral at turo ng Panginoon hanggang sa huling sandali ng buhay. Amen. Panalangin para sa ikalawang araw. O butihing San Lorenzo Ruiz, dumudulog kami sa iyo upang sambitin ang iyong ngalan at hilingin ang iyong tulong upang magkaroon kami ng biyaya ng kalinisan tulad ng naganap sa iyo nang ikaw ay naglilingkod sa simbahan. Alalahanin mo kami habang pinagninilay namin ang biyayang binyag na tinanggap mo at tinanggap rin namin na sa pamamagitan niyon ay naging anak tayo ng Diyos, kasapi ng Santa Iglesia at karapat-dapat na pumasok sa kaharian ng langit. Idalangin mo na mapanatili namin ang mga pangakong kalakip ng binyag na iginawad sa amin, tulad ng pagtalikod kay Satanas, pag-iwas sa lahat ng kasamaan, at pananatili sa pananampalatayang Kristiyano. Naway maging tapat kami sa mga pangako ng pananatili sa biyaya ng Diyos, pakundangan sa iyong mga halimbawa, alang-alang kay Kristo aming Panginoon. Amen. Magsiupo pong lahat para sa mga konting announcements. Una, meron po tayong second collection para sa pagpapatayo ng Kristong Hari Parish at Shrine of the Youth. Ikalawa, ang San Lorenzo Ruiz Parish ay lubos na nagpapasalamat sa mga taong tumugon sa aming panawagan ng tulong pinansyal para sa ating mga parokyanong nasalanta ng bagyong Karina. Tayo ay nakalikom ng 69,000 at nakabili naman ng food packs para sa 200 na families sa halagang 66,989 pesos and 84 centavos. Ito ay naipamahagi na noong nakaraang linggo. Gayon din, nagpapasalamat tayo sa Diocese ng Novaliches through Monsignor Romy Ranyada sa pag-donate ng 100 food packs at sa Tanging Yaman Foundation naman na nagpadala ng 200 food packs para sa ating mga parokyanong na apektuhan ng Karina. Ito ay ipapamahagi ngayong linggo. Muli, ang aming taos-pusong pasasalamat sa mga tumulong at pagpalain nawa kayo ng ating Panginoong may kapal. Sa susunod na linggo, ang ating ikatlong Fiesta Novena Mass ay pangungunahin ni Reverend Padre Herx Sambahon at ang ating Mass sponsors naman ay bukluran ng St. Dominic IV.
Ating pong pasalamatan ng ating priest presider sa Fiesta Novena Mass na ito na si Reverendo Padre Dongdong Lono, at pasalamatan din natin ang Bukluran ng Tierra Verde at ng Family and Life Ministry na siyang mass sponsors natin ngayon. At panghuli, sa pagpapatuloy ng ating Fiesta Novena Masses hanggang sa Sabado, September 22, ang 10 a.m. Sunday Mass po ay sa Tagalog at ang 5 p.m. na misa naman ay sa Ingles. Ang 6 a.m. at 10 a.m. Sunday Masses naman po ay naka-live stream broadcast sa internet sa buong schedule ng ating Fiesta Novena. Maraming salamat po at magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo habang igagawan ang pagbabasbas. Itulot nawa ng Diyos na kayo'y maging bukas palad at matatag. Amen. Pasiglahin niya nawa ang inyong pananampalataya upang kayo'y magsikap sa mabubuting gawa. Amen. Akayin niya nawa kayong patungo sa Kanya at gabayan kayo sa landas ng pagkakawang gawa at kapayapaan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Natapos na ang banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Magsiluhod po ang lahat at mag-alay ng ilang minuto para sa veneration ng relic nila San Juan Maria Vianney at Santa Clara ng Assisi.